Alright, welcome back to my YouTube channel. I'm Andy's Vlog. Eto, at mainit na latest update tungkol dito sa kaso nitong tago ng tago na si Apollo Kibuloy. Ay talagang paliit ng paliit ang mundo. Paliit ng paliit ang kanyang pinagtataguan, mga kaibigan. Sa puntong ito ay mayroong pagbabago at hatol ng katas-tasang hukuman tungkol dito sa mga kaso ni Kibuloy. Ano-ano ito mga kaibigan at ano ang pagbabago? At siyempre, isama nating bigyan ng kaunting komentaryo, public opinion, itong mainit na usapin. Napakainit na usapin noon at hanggang ngayon na itong si Kibuloy ay nagtatago diyan ho sa Davao sa ilalim lang po ng isang mahaba, malawak at malaking tunnel. Nako po, ito nga ba ay may katotohanan? Iyan pong lahat at marami pang iba ang ating tatalakayin. At kung bago pa lang po kayo sa aking maliit pa na YouTube channel, inaanyayahan ko po kayo. Please subscribe, sabay-sabay po nating i-like ang video na ito kung nagustuhan niyo po. Palakpakan muna mga kaibigan. At isang pampagana para sa lubos nyo pong pangunawa at lubos nyo pong maunawaan, ay gusto ko pong ihatid sa inyo itong hatol po ng Supreme Court tungkol dito sa kaso. Maraming kaso, patong-patong na kaso nitong si Kibuloy. Inaanyayahan ko po kayo, samahan nyo po ako at pakinggan upang lubos po nating maunawaan. Heto po, inaprubahan ng Supreme Court ang request to transfer ng Department of Justice na ilipat ang sexual at child abuse cases na inihain laban kay Apollo Kibuloy mula Davao Regional Trial Court patungong Quezon City, RTC upang maiwasan ang miscarriage of justice. Ay good news po ito at napakahalagang importante po. Palakpakan naman. Masasabi po natin na ito po ay napakahalaga na importante sapagkat para maiwasan po dito. At baka ito ay kung hindi po nailipat diyan po sa Quezon City, ay baka magising ho tayo isang umaga. Ito po lahat po ay na-dismiss, mga kaibigan. Kaya sa tulong ho at ika nga po siya nagpursige. Itong DOJ nag-request po sa Supreme Court na kung pwede ay ilipat sa Quezon City ang mga kaso. Subalit siyan po ang ay inaprubahan po ng Supreme Court. Ang hatol nga ng Supreme Court ay ilipat, pinag-utos na ilipat diyan po sa Quezon City, RTC upang maiwasan ang miscarriage of justice. Sapagkat hindi naman po lingid sa inyong kalaman, mga mahal kong taga-subaybay, na kahit sino man na nakapwesto diyan sa gobyerno ay kayang-kayang impluwensyahan nitong ni Kibuloy at ang nagpuputikta dito kay Kibuloy. Kaya magandang magandang nangyari. Magandang ika nga po hakbang na ginawa po ng DOJ na kahit gaano, hindi po ito kanta na kahit gaano kalaki ang iyong pagmamahal. Hindi po kanta, ang ibig kong sabihin, kahit gaano katibay ang ebidensya ho. Kung ito ho ay papasukan na ika nga po'y padrino at proteksyon, kasama ho ang maduming salapi. Ito po ay madidismiss
mga kaibigan. Kaya tamang-tama ho ang aksyon nitong DOJ na nag-request na ipalipat sa RTC at kinatigan, inaprobahan ho naman na Supreme Court. Muli po, palakpakan. Sapagkat sayang ho dito ang pinaglalaban, sayang ho ang abala, sayang ho ang ika nga po yung mga tao na nakikipaglaban, subalit kung magigising po tayo isang umaga ay wala pong nakuhang hustisya kahit matibay po ang ebidensya kung hindi po ito nailipat diyan ho sa ika nga po yung mula sa Davao. Alam ko, nakuha nyo mga kaibigan ang gusto kong ipunto. Heto pa, ipagpatuloy po natin. The court found compelling reasons to justify transfer of venue as the case involved public interest, while the accused, he well-known religious leader being influential in this area. Kita nyo ho, doon po sa area na yon, itong inaakusahan na si Kibuloy na tago ay napaka-influensya na pwede influensyahan mga kaibigan. Kaya't napakahalaga po nito nang ginawa po ng Supreme Court na hatulan, aprobahan, katigan ang ika nga po ang paglipat nito dito sa nasabing lugar. Okay, saad ng isi ng Supreme Court, si Kibuloy at ang kanyang mga kasamahan ay naharap sa mga kaso na pang-abuso sa mga membro kabilang ang ilang kabataan ng kanilang organisasyon, ang Kingdom of Jesus Christ. Ayan po mga kaibigan. Naharap din si Kibuloy isa pang non-billable case ng human trafficking. Ito pong dalawang kaso na ito na nilipat diyan po sa Quezon City. Ito po ay may piyansa with bail recommendation mga kaibigan. But ito pong naharap din si Kibuloy sa isa pang non-billable case ng human rights. Ito po ay nakapile diyan po sa Pasig. Hindi po kasama yon na nilipat dahil dati na po ay diyan po pinail po sa Pasig. Ito po yung tinatawag na non-billable recommendation. Kung mahuli ka at sinilbi sa iyo ang warrant of arrest, ay hindi ka po pwedeng makapaglagak ng kaukulang piyansa. Hindi ka magkaroon ng pansamantalang kalayaan at habang nililitis ang iyong kaso, ay nandiyan ka po nakapiit sa kulungan hanggang dumating. Ay alam ko, darating mo ito. Ang tinatawag na beyond reasonable doubt. Guilty sa kaso na babanggitin ang pangalan ni Kibuloy. Naging advance na po tayo. At alam ko ho, sa turo ng matitibay na ebidensya, ay doon po patutungo na babanggitin diyan po sa korte ang beyond reasonable doubt guilty sa kaso itong si Kibuloy. Yan po ay isang punto de vista. Public opinion mga kaibigan na yan po ang patutunguhan dahil mayroon po tayong pinagbabatayan na mga strong evidence kung ito po ay mauhuli upang umusad sa korte po ang trial mga kaibigan. Ay alam ko, nakuha nyo mga kaibigan. Ang gusto kong ipunto dito at tayo po ay nagpapasalamat dito po sa ika nga po ilang araw na pagpadala ng ilang batalyon na SAP diyan ho sa Davao ay malaki po ang impact. Malaki po ang ika nga sakop. At ito nga ay sila ho ay desperado na. At kahapon nga nasabi ko sa inyo na mayroon nagpapahiwatig na susuko itong barangay captain at siyempre sinuko itong 21 na mga armas. So ibig sabihin lang ho, sila po ay wala ng ika nga po yung maikutan dahil gipit na sila dahil hindi niya takampi ang mga kapulisan itong bagong talaga na 12 na 2 batalyong PNP SAP. Okay, mga kaibigan, dakuhan po natin naman ito.
bago tayo magpatuloy ha, importante na bigyan natin ito mga public opinion ng ating mga mahal na taga-subaybay. Pasensya na ho, minsan pinupusuan ko, ba't binabasa ko po lahat yan. Pasensya na kung itong mga komento nyo, kahit sinasabi nyo na kung pwede ay talakayin, hindi ko po kayo na pagbibigyan. Pasensya na po, abala po tayo at ang dami nyo po na nagbibigay ng komento. But isa sa napansin ko po at noong ko pa ito pinag-aaralan, napakadami ho. Noong nagsimula po na mawanted itong si Kibuloy, paglabas ng warrant of arrest, ay araw-araw ho, ay laging nasusulat diyan po sa comment section. Ang dami nagpapatid itong kanilang public opinion na kung pwede, palitan ng SAP lahat, PNP SAP, lahat ang nasa Davao po na kapulisan. At yun nga po, i-relieve lahat ang kapulisan dahil yan di umano ang nagbibigay ng kaukulang proteksyon dito po kay Kibuloy. Nasabi po natin, tinalakay in relation sapagkat nangyayari na po mga kaibigan. Pinalitan na po ang ng PNP SAP. Nirelieve ang 4 na pong kapulisan diyan po sa Davao. Kaya itong inyong public opinion diyan sa comment section, hindi po nasayang. Naging kabahagi ko po kayo dito sa aking maliit pa na YouTube channel sa pakipaglaban kung ano man ang dapat nating ipaglaban dito upang makamit ang tunay na hustisya dito sa tinatawag na mga biktima. Napakarami nitong si Kibuloy di umano. Okay, medyo padaan ng kaunti bago tayo kulangin sa oras at dito pa bigyan din po natin ng kaunting komentaryo. Itong napakainit din na usapin, matagal na rin ito. Pasensya na kung ngayon ko lang po mabibigyan ng kaunting komentaryo. Hindi po sila nagsasawa na binibigkas diyan sa comment section na itong si Kibuloy ay nagtatago lang po diyan sa Davao di umano sa isang malawak, mahaba, malalim na tunnel diyan po sa part ng Davao na ikangapoy malapit o kinabibilangan ng kanyang ari-arihan, mga kaibigan. Napakarami ho ang nagbibigay ng kanilang komento, mga kaibigan. Yan po ay isang punto de vista, isang komentaryo na tayo po ay nagbabase naman dito sa mga mahal nating mga taga-subaybay na binibigyan po natin ng importansya itong kanilang public opinion. Sapagkat yung una na nabanggit ko, na dapat PNP SAP ang ikangay ipalit at italaga, ikalat diyan po sa Davao. Nangyari na po, public opinion din po yan ng ating mga mahal na taga-subaybay. Ito ho naman ngayon, matagal na rin itong public opinion na di umano, itong si Kibuloy ay nagtatago lamang diyan po sa isang tunnel, malawak, mahaba, malalim, diyan po sa Davao. Wala pong masama diyan. Sana ho dumating po sa punto. Kapag nag-serve ng panibagong search warrant, ang PNP SAP ay magalugad ang buong ari-arian dahil malawak po ang ari-arian ni Kibuloy. Magawa ng paraan, magalugad matingnan, gumamit ng anumang kagamitan at nang sa ganun po, matingnan kung ano ang nilalaman doon po sa malawak na ari-arian ni Kibuloy. Sapagkat ang mga nakaraang pulis, ang kinakatuwiran nila, hindi nila matingnan lahat dahil napakalawak. Hindi ho dapat ganun ang katuwiran. Kahit malawak po yan, ay may paraan. Gumamit ng anumang kagamitan na karapat-dapat. Sana ho, yan ho, ang gawin ng PNP SAP, mga kaibigan. Maraming salamat. Bitin tayo, kinulan tayo sa oras. Sa comment section po, huwag po kayong matakot magbigay ng anumang public opinion. Isang like lang po sa video na ito. Bye-bye. Palakpakan.